Ang pagmamahal ay kusang nararamdaman, hindi pinipilit. Hindi rin dahil maraming nagawa sa iyong kabutihan. Ito ang kwento ng wagas na pag-ibig. Si Ivana ay panganay sa 3 magkakapatid. Kung kaya't naman hindi na siya nakatapos ng pag-aaral dahil siya na ang tumulong sa kanyang mga magulang para pag-aralin pa ang 2 niyang nakababatang kapatid. Salat man sa buhay, pero masasabing meron siyang masayang pamilya, may maasikasong ina sa bahay, at meron din naman amang masipag sa pagtatrabaho. Pero kahit na anong gawin sipag ni Ivana at ng kanyang ama, sumasapat lang talaga sa pang-araw-araw na gastusin. Wala silang naiipon para sa unamang biglaang pangangailangan. Ipinangako ni Ivana na hindi muna siya makikipagrelasyon hanggat hindi pa niya napagtatapos sa pag-aaral ang kanyang 2 kapatid. Kung kaya't sa dami ng manliligaw ni Ivana, wala itong sinagot. Isang magandang babae si Ivana, matangkad, at maganda ang hubog ng pangangatawan nito. Kung kaya't maraming kalalakihan ang gustong maangkin si Ivana, pero dahil sa kasungitan nito at katarayan, halos hindi na makalapit pa ang mga kalalakihan na gusto siyang maangkin. Si Mang Abner ang tatay ni Ivana nagtatrabaho. Ito sa isang hardware na pagmamay, ari ng pamilya ni Alfred, at si Alfred at ang kanyang kuya ang namamahala nito. Magkasundo si Mang Abner at Alfred. Bata pa lang si Alfred ay dito na nagtatrabaho si Mang Abner, kung kaya't kilalang kilala na ito ni Mang Abner. Si Alfred ay anak ng isang Pinay at ang kanyang ama ay isang Korean. 2 silang magkapatid na lalaki. Dahil noong bata pa si Alfred ay naaksidente ito, kung kaya't ang kanyang paglalakad ay hindi na pantay. Dahil dito sa kanyang kapansanan, kahit pa anong yaman niya ay palagi siyang bigo sa pag-ibig. May time pa na siya ay nabubuli. Kaya sa huling babaeng minahal niya, na sobra siyang nasaktan, isinara na ni Alfred ang puso niya. Nag-focus siya sa kanilang negosyo. Isang araw, inimbitahan ni Mang Abner si Alfred sa kanyang kaarawan. Kinabukasan na ito, kaya naman nang sumapit ang kaarawan ni Mang Abner, nagpunta si Alfred. May dala itong malaking cake. Pagpasok pa lang ni Alfred sa kanilang bahay, napansin niya agad si Ivana at hindi na mawala ang tingin niya sa dalaga. Napansin ito ni Mang Abner at sinabi nito, "Sir, anak ko yan si Ivana, panganay kong anak na maganda. Yun lamang sobrang sungit at taray kaya walang manliligaw." Ngumiti lang si Alfred at sabay tawag naman ni Mang Abner sa anak. Ipinakilala niya ito sa kanyang bisita na si Alfred. Ngiting tagumpay si Alfred na sana ay nagmamadali ng umuwi, pero biglang nagstay hanggang sa matapos ang kasiyahan. Walang nagawa si Alfred kundi ang humanga kay Ivana. Masasabing na love of first sight ito. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Mang Abner, nilapitan ito ni Alfred. Kinamusta ito dahil sa naparamiang inom noong kaarawan nito. Maya-maya pa ay kinamusta ng binata si Ivana. At sinundan na rin niya ito ng pagpapaalam kay Mang Abner na gustong ligawan ni Alfred si Ivana. Laking gulat naman ng ama ni Ivana dahil nga isang beses palang nakita ng binata ang anak ay bakit gusto na nitong ligawan, kung kaya't nag-usap sila sa lalaki at sinabi ni Mang Abner na huwag sasaktan ng kanyang anak dahil mahal na mahal niya ito. Nangako naman ang binata kay Mang Abner dahil nga seryoso ito sa kanyang anak. Pagkatapos ng usapan na yon, kinabukasan ng gabi ay umakyat na ng ligaw si Alfred kay Ivana na siyang ikinagulat ng dalaga. Pero pinakiharapan naman niya ito ng maayos. Dumating na sa punto na halos araw-araw na bumibisita si Alfred para suyuin si Ivana. Ngunit sarado pa rin ang mga mata at puso ni Ivana para sa binata. Ang isa pang kinaiinis ng dalaga ay parang pinagkakaisahan siya ng kanyang pamilya. Dahil nga gustong-gusto ng kanyang pamilya si Alfred para kay Ivana, isang araw nagkaroon ng pagsubok sa pamilya ni Ivana. Nagkasakit ang kanyang ama at kailangan nitong manatili sa hospital. Nagkaroon ito ng sakit sa baga. Bilang panganay si Ivana, siya ang inaasahan sa lahat ng gagastusin sa hospital. Nangutang si Ivana sa iba't ibang tao upang mabayaran ang bill nila sa hospital. At kailangan din ng 6 na buwan na pag-inom ng gamot ng kanyang ama. Nakalipas ang 1 buwan, nakalabas na sa ospital si Mang Abner. Ngunit ilan buwan pa itong kailangan uminom ng gamot at hindi kailangan magtrabaho. Isang araw, sumugod ang isa sa pinagkakautangan ni Ivana at galit na ito. Dahil sa pangakong 1 buwan na kanyang pagbabayad na hindi pa niya nababayaran, maya-maya pa ay may 2 pang pumunta at naniningil na din. Nakiusap si Ivana ngunit papabarangay na daw siya ng mga ito. Bigla naman dumating si Alfred. Inawat niya ang mga taong naniningil kay Ivana. Habang si Ivana ay nag-iiyak lamang sa kahihiyan, kinausap ni Alfred ang mga maniningil at saka sila umalis. Nag-usap si Alfred at Ivana sa loob ng bahay. Inabutan ni Alfred ng pera si Ivana, pambayad sa lahat ng kanyang utang. Hindi pa man nagsasalita si Ivana, winika na agad ng binata na utang ito, bayaran mo pag may pera ka na.
Alam ko naman na hindi mo tatanggapin kung ito ay walang bayad. Kaya sinabi ng dalaga na babayaran niya iyon. Pag nakaluwag-luwag siya, malaking bagay ang nagawa ni Alfred sa pamilya ni Ivana. Sinabi ng kanyang ama na mabait si Alfred. Malaki ang utang na loob nila sa binata. Kaya simula noon, pinakiharapan ito ni Ivana kahit wala naman siyang nararamdaman na pagmamahal dahil iniisip niya palagi na malaki ang kanilang utang na loob dito.